For today's video, Yamaha Miusol i125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang gulong o kanyang hub. Sabi nyo na guys, bigyan ko nagkaroon ng leaking ng oil. Hindi alam kung saan ang galing. Ngayon, upon checking guys, is na nakita siyang tagas sa ilalim. Nagduda siya baka daw binuhusan ng oil. Pero nung chinek niya is parang nagkaroon ng problema sa loob ng kanyang hub. So, sinabi ko sa kanya para ma-confirm natin boss na may problema yung oil seal mo sa loob ng hub mo ay kailangan tanggalin mo natin yung gulong mo at saka check natin ang loob ng hub kung may tagas ng oil. Kapag may tagas ng oil, matik boss, oil seal ang problema. So yun guys, natanggal natin ang kanyang gulong. So na-confirm natin na meron talagang oil na tumagas sa loob ng kanyang hub. Kaya nagkaroon ng leaking. So tanggalin natin ang kanyang brake shoe. So yung brake shoe guys, klarong-klaro din, no? Basang-basa sa oil. So confirm na nga guys, ang ating nala may tulo ng oil sa loob ng kanyang hub. So syempre guys, babad ng gear oil ang loob ng ating gearbox. At syempre meron siyang oil seal sa likurang bahagi ng kanyang bearing. Possible guys, doon tumagas ang oil, kaya naliligo ng oil ang kanyang hub o ang kanyang gulong. So, siyempre kapag mga ganitong problema guys, alam na natin ang dapat natin gawin. Kailangan baklasin muna natin ang kanyang hub. At siyempre ang kanyang panggilid. Kasi nakakonect po ang kanyang hub nito sa kanyang panggilid. So, napakadumi po kasi po nababad po siya ng oil. Pati ang kanyang brake shoe guys, oh, nasisira dahil sa oil. Kaya na-observe din ni Bossing na parang hirap daw kumapit ng brake sa likurang bahagi. So, ito na nga guys ang dahilan kasi nga nababad sa oil ang kanyang brake shoe. Itong brake shoe niya guys is original pa yan, hindi yan replacement. So siyempre pinaka-next natin gawin ay tanggalin natin itong cover ng kanyang panggilid at tanggalin natin ang kanyang clutch bell at saka kanyang torque drive. So natanggal ko na lahat ng mga bolts yan guys. Pwede natin pukpukin gamit ang ating rubber mallet. At siyempre ang pinaka-next step ay tanggalin natin ang nut ng kanyang clutch bell. Kasi dito po nakakonect o nakatago yung mga bolt ng ating gearbox. Meron mga 5 o 6 na bolt yan na makikita natin. Pigain lang natin ang ating torque drive, saka natin makukuha at mahatak palabas ang ating torque drive assembly. So ito na guys, nakita natin ang mga bolt. So lahat ng mga bolt dyan na nakatago, nasa mga 5 o 6 yan, tanggalin natin lahat yan guys. Kasi yan po ay nakakonect sa ating gearbox. At syempre, kung natin kalimutan, i-drain mo natin ang kanyang gear oil. So nakikita ko guys na maliit na lang ang natitirang gear oil sa kanyang gearbox. Kasi nga is unti-unti nang tumatagas sa kanyang bearing ng kanyang rear axle drive. So meron ding bolt dyan na nakatago. Meron din sa ilalim guys isa. Tapos aside sa isa, yung drain plug kasama na rin yan sa naghihigpit sa ating isang mukha ng isang part ng ating gearbox. At meron din yang isang bolt yan guys sa likurang bahagi ha. So natanggal natin lahat ng mga bolt na nakatago. So next, yung isang bolt na sinabi ko dito, may isang bolt yan. Sa mga bago pa lang at taga-DIY guys, baka makalimutan nyo may bolt na nakatago dyan isa sa likurang bahagi ng ating gearbox assembly. So kapag nakompleto na natin, natanggal lahat, pwede natin yung kamayin guys. Yun o, diba? Napakalambot lang. Dito natin makita yung mga malaking gear sa loob ng ating gearbox. So dito may gear yan, na may maliit na gear sa likuran. Yan naman sa right side na bahagi. Yung malaking gear naman guys, yan po ay naka-connect sa ating rear drive axle. Yan, no? So yan po ang kanyang, yan guys, nasa taas yung gear na yan. Ayan. So ito po ang kanyang axle drive guys. Dito po natin makita yung oil seal. So yan pong may kulay yellow, yan po ang ating oil seal. Yan po ang ating papalitan. So ito yung gear na sinabi ko guys. Yan po. So yan po ay nakakonect sa likurang bahagi ng ating axle. Mga dowel, tanggalin natin. Baka makalimutan. 2 pong dowel na yan. At tapos ang kanyang metal gasket. So yan. Tapos ito naman ang kanyang torque drive axle. So ang numero ng bearing yan ay 6204. At ang ibabang bahagi naman na bearing ay 6301. At ang katabi naman yan na bearing ay 6303. Baka magtanong kung anong mga numero ng bearing na yan. Dito naman sa part nito may 6201. Yan po tinuro ko. Tapos sa ibaba na bahagi ay 6301. So yan po yung 6301. Yan po yung 6301. 6301 at saka 6201. Dito naman sa ilalim ng ating oil seal ay 6222 ang ating bearing. So ito na po ang axle niya guys. Diba napakadumi. Kinalawang na dahil sa
tumatagas na gear oil. So itong oil seal na to guys, paano ba tanggalin? Napakadali lang. Tanggalin mo natin yung kanyang cable ng kanyang brake guys. Tapos tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin ang oil seal na yan at saka yung bearing. So ito na guys, natanggal na natin ang kanyang hub. So ngayon ang gawin natin is ilagay natin ipatong natin sa kahoy para may allowance ang ilalim. Tapos baliktarin natin yan ang kanyang hub sa part na ito kasi nandito po mapupukpok natin ang kanyang bearing. Once na mapukpok natin ang ating bearing, automatic sumasama na yung oil seal sa ilalim guys. Kasi isang location ng oil seal at saka bearing. So yun, natanggal natin ang bearing, automatic yung oil seal natatanggal na rin siya. So ganito po ang mga kalawang o dumi. So may kasama pa yung mga putik kasi napasukan niya ng tubig. May butas po kasi yan sa gitna guys, kung saan gitna yung oil seal at saka bearing. Yan o. So possible na tumagas yung gear oil kaya nasisira rin ang kanyang bearing. So matik na guys, dapat palitan din natin ang kanyang bearing. Huwag natin ibalik yan kasi may alog na yan. So ito po ang kanyang oil seal. Isa lang pong sukat ng oil seal ng ating hub. Kapag bumili kayo ng oil seal guys, sabihin nyo lang oil seal ng hub ng ating gearbox. Alam na nila ang sukat na yan sa mga Yamaha Center at mga motor parts. So ito yung papalit natin na bagong oil seal. So nasa mga 250 plus lang yan guys. Yan po ay genuine. At syempre ang ating bagong bearing 6222 at ito ay nag-increase ng kanyang price. Dati nasa mga 500 plus lang yan. Ngayon is na mga 650 na siguro. Depende na rin guys sa mga pagbibilhan ng mga motor shop or Yamaha Center. So linisin mo natin ito sa katikabit. A few minutes later. So ito na guys, nalinis na natin. Medyo umuulan pa sa amin dito. Kaya hirapan tayo mag-vlog. Kasi malapit lang sa may tulo ng tubig o tagas ng tubig ang ating motor na kinalalagyan. So siyempre, since malinis ng ating hub o crankcase is una natin gawin guys, maglalagay na tayo ng bagong bearing. Siyempre, kailangan natin buksan yan. Ang Yamaha Mio Soul I 125, Mio Gear, Yamaha Mio I ay makapareho lang po ang style. Saka numero ng bearing na kanilang hub. So ito guys, 6222 po ang numero ng bearing na yan. Baka magtatanong, ulitin ko lang. Kung sakaling nakakita mo ang video ito ay alam mo na ang numero ng bearing na bibilhin mo. 6222 na bearing tapos seal bearing. Lagyan mo natin ng grasa para siyempre hindi tayo mahirapan pagpasok dyan. Para smooth ang pagpasok ng ating bearing sa ating crankcase. So pupukyan na natin yan ng axle guys, yung makapal na axle as long as mapasok natin yan. Depende na sa inyo kung anong gawin nyo. Pampukpok, importante is may pasok ninyo ang bearing na yan na hindi masira yung inner housing nya. So sa mga gilid-gilid lang, tirahin nyo lang para mapasok na. So napasok na natin, siyempre check muna natin yung itsura ng ating bearing kung maayos ba ang ating pagkakatirada. So yan guys, goods naman siya. Nasa ilalim na bagay yan guys ha. Sapak na sapak yan ha, sa surface ha. Pero kabaliktaran yan sa oil seal natin. Ang ating oil seal naman ay dapat level lang sa surface sa ibabaw. Huwag natin ibaon kasi meron yung allowance sa gitna. May butas yan. Kung saan papasok yung dumi, makalusot na rin. Or mapasukan ng gear oil at doon rin matataga sa butas na yan. Pero yung problema nito guys, hindi siya tumagas sa bearing yung oil kasi yung atong butas niya is na barahan. So ito na yung bagong oil seal niya guys. So pwede na kamayin noong unang paglagay. Pwede natin kamayin yan pag unang lagay guys. Tapos kapag medyo may katigasan ng kaunti ang kanyang oil seal, kailangan kasi natin ibaon yan no, ng kaunti sa surface ng ating crankcase. Lagyan mo natin ng kaunting grasa pampadulas. Tapos kamayin muna natin. So dapat nandyan lang po ang label ng ating lips ng ating oil seal guys. So laging sinabi kayo na. Kasi meron yung butas yan sa gitna. Yan. Parang ano yan labasan ng dumi. Or basta pag may tagas ng oil o tubig sa loob ng hub, kung papasok sa bearing dyan po lulusot. Yun po ang purpose niya ng butas na yan. So ito lagyan na natin. Pwede natin kamayin yan. Tapos pero pag mabaon na siya ng kaunti tapos hindi siya nakalabel sa surface, pwede nyo alalayan ng pukpok yung siding, yung mga gilid-gilid niya. So wag nyo sa gitna tirahin guys, masisira yung lips o spring ng ating oil seal, yung sa gilid-gilid lang. Tapos hindi siya dapat nakabaon na, ulitin ko, yung tama-tama lang siya guys.
So yun, yung part na yan po ang label niya. Dapat nakabaon ng kaunti ang ating oil seal. Huwag nating idiin. So pag piling natin okay na, pag may kulang pa, pwede natin unti-untiin na pagpukpok para balance guys, para hindi magilid ang ating oil seal. So kahit kayo kaya nyo to guys, kapag nakita nyo ang video nito, no? Kahit kayo mag DIY. Kapag malayo kayo sa mga shop o mga mekaniko o hirap makahanap ng mekaniko, so yun lang po ang paraan o process ko para magpalit ng oil seal ng ating hub. So ito na po pinali na guys. Yun, napakalinis na, di ba? Siyempre, since tapos na natin yung mapalitan ng bearing at saka oil seal, ay siyempre kabit na natin yung mga gears na tinanggal natin. Yung axle, saka yung dalawang gear. Yun, tapos na malinis. Nilagay natin ang bearing, nilagay na natin ang oil seal. Siyempre, pinaka-next is ilagay na natin ang ating mga gear. So, sabay natin lagay ito guys. Yung malaking gear sa likuran, dapat naka-connect yan. Yung malaking gear din. Yan, no? Yan po, posisyon yan guys, ha? Sabay natin ilagay yan. Siyempre, mahulog yung malaking gear kasi yung axle is mamaya isunod natin ang paglagay. So, yun, di ba? Tapos itong gear na itong axle na to, so ilagay natin sa gitna. Alalayan na natin guys sa pag-angat ng gear na yan para may pasok natin siya. Kasi na-disalign niya na kaunti. Yun, ganun lang. Tapos ikot-ikotin natin, reverse, para ma-sure natin na hindi nag-stack up yung gears guys. At smooth ang kanyang pag-ikot, kaya ito lang. So pagkatapos niyan, ilagay na natin ang ating dalawang dowel. Yan, dalawang dowel na yan, yung may malaking butas. So, sa baba din, lagay din natin yung isang dowel. Tapos, yung gasket natin. Yung mga butas guys, sa baba na bahagi yan kung saan nakalagay ang ating breather hose. Pagkatapos, yung crankcase cover ng ating gearbox. So, malinis na siya, no? Malinis din ang loob ng kanyang gearbox guys. Ibig sabihin, hindi ito na pasukan ng mga dumi o tubig ulan, kaya hindi nagkaroon ng kalawang sa loob. Ito lang ang bumigay ang kanyang oil seal. So kamayan na natin, since kamay na pagbunot dyan, kamay na pagbalik, ikot-ikotin natin ang gear, axle na yan, kung goods ba, kung goods ang axle guys, pwede natin ibalik lahat ng mga bolt na tinanggal natin. Tandaan nyo lang, yung mga bolt na tinanggal natin, mga nasa mapito yan. So dito nalagay natin yung nakatagong bolt, tapos itong washer nito ilagay natin. Next, siyempre nalinis na itong part nito guys. At siyempre nalinis na rin natin ang brake shoe. Kasi itong brake shoe, sabi ko noon, kung hindi ito kakapit, mag-slide to, dapat na itong palitan. Kasi nga is naligo siya sa oil guys, no. So sabi noon, wala pa siyang budget. So sabi ko sa kanya, lilisin na natin. Tapos lihain na natin para makuha yung mga may itim. So ito guys, nilinis ko siya, nugasan ko ng gasolina. Tapos naliha ko siya ng 250. So ito na, binili ko ng kanyang original na clutch shoe. So saka na siya bibili kapag mayroon na siyang budget. Nakabit na natin ang clutch shoe. Next naman, check natin yung hub. Yung hub guys, nilinis ko na rin yan. Binuhusan ko yan ng gasolina. Tapos nilinis ko ng maigi, niliha ko pa para mawala yung mga kumakapit na maitim na dumi sa loob ng kanyang hub. So ilagay na natin ang hub, siyempre. Tapos utukutin, goods, walang problema. Tapos ilagay natin ang kanyang washer, makapal na washer, at ang kanyang nut. So ganun lang po guys, kahit kayo, kapag wala kayong shop na makita, kung meron kayong mga tools na pangtanggal, so kayo na gumawa sa inyong motor. Huwag na kayong pumunta sa mga shop. So ikpitan natin gamit ang ating electric impact wrench. Goods na siya. Pagkatapos na itong trabaho na ito, siyempre kailangan natin ibalik yung mga tinanggal natin sa ating panggilid, yung torque drive. So pigain na natin ang ating bell. Tapos pag mapiga natin ang ating bell, saka natin ipasok ang ating belt. So clutch bell, tapos yung nut, siyempre ikpitan natin. Yung tama-tama lang guys, huwag yung masyadong maigpit para hindi mahirapan pagluwag yan sa sunod. So siyempre kailangan natin maglagay ng gear oil. Baka makalimutan natin guys, at paandar natin siya, di ba? So siyempre Yamaha gear oil ang ilagay natin. Pagkatapos ito guys, paandarin natin ng kaunting minuto. Tapos saka natin balik ang takip ng kanyang crankcase, ng kanyang panggilid, at saka yung air element niya.
Kasi yung element niya guys, binuksan ko kasi parang na-diskumpiyado ako, baka malumi. At hindi ako nagkamali, napakadami po ng kanyang air element at sinuggest ko na rin sa owner na bumili siya next time ng air element. So, ulit tayo susi at syempre, panarin ang motor. Let's go! Yun lang guys, no? Sana sa video ng ito na ginawa ko ay may natutunan kayo at nakakuha kayo ng ideya. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Ayos.